The Bible says in the book of Luke chapter 4, verse 18 up to 19, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the Anointed One, the miracle-working God. Amen. Let's declare J1 culture. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. That is the J1 culture na ginagalawan po natin sa buong mundo. Ang J1 family, we are always a blessing. Are you a blessing? Okay, repeat with me. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. And I'm not extreme. Good morning. Happy anniversary, JA1 Rosario. You are super blessed. And thank God sa buhay ni Reb Ito at ni Reb Melods, to the pastors, kay Reb Eric, at sa mga assistant pastors, kay Mayor Luby, kay Mayora Beth, kay sa ating pong board member, Bukal Jess, and to the whole family, and to the whole leadership of JA1 Rosario. Ako'y natutuwa sa Panginoon sapagkat ang pangako niya sa JA1 ay tulad ng pangako niya kay Abraham. Kaya mayroon po tayong Abrahamic calling na lagi niya ito naririnig sa akin tuwing ako'y pupunta po dito. At the same time, tuwing ipapaalala ko po ito, ay gusto ko lamang na maging sariwa sa isipan ninyo pong lahat na mayroon po tayong sinusundan pagkakatawag ng Diyos sa JA1, which is Abrahamic calling. Now, as you heard kanina, ang J1 Church sa loob ng 25 taon na nagsimula lang po ito sa napaka-humble beginning niya sa ilalim ng puno ng mangga, puno ng sampalok, puno ng santol, hanggang sa nagkaroon po tayo ng mga buildings ngayon. And for the glory of God, ang Diyos ay naluwalhati na dati pinipersecute po tayo, pinagtatawanan ng samahan lang ng mga born again na yan ay samahan lamang yan ng mga mahihirap. Ngunit ang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa, ang siyang ating pong pinanghawakan na nagsabing sa pag-aari niya ang ginto at pilak. That's why we are serving a very rich God, and the one who created you and me is the one who declares, I will never leave you. I will never forsake you. At since na yon ang kanyang mga pangako, yon ang siya nilalakaran natin ngayon at pinatunayan niya where around the globe the J1 Church has been heard that J1 Church is now a blessing to many parts of the world and around the globe for the glory of the living God. Thank God sapagkat sa lugar na ito, sa J1 Rosario, ganito po kamangha-manghang ginagawa ng ating Panginoon. 2 weeks ago, galing po ako dito at pinipilit po namin na ito po'y mayari po kaagad. Ngunit sa amin pong kaisipan, parang kaya, ngunit hindi kaya ng lakas. Kaya't ipagpaumanhin ninyo
by next year, yaring-yari na po. Ito pong ating pong gusaling ito, ang worship center. Do you not know na kapag ang Diyos ay nakita niya ang puso natin, that we are willing to build a temple for Him, ang Diyos mismo ay hindi pwedeng magkulang? I'll tell you this. Kaya sinabi ko hindi pwedeng magkulang sapagkat when David began to have a vision to build a temple of God. Actually, yung templo pong yun, yung gusali pong yun, pag natapos po mas malaki pa po ito. Pero makinig kayo mabuti. Ang building na sinabi ni David kay Nathan, sabi niya, Nathan, magpapagawa ko ng templo ng Diyos. Ang sabi ni Nathan, gawin mo kung ano nga sa puso mo. Pag alis ni Nathan, kinausap naman siya ng Diyos. Nathan, bumalik ka sa aking anak na si David. Sabihin mo sa kanya na ituloy niya ang kanyang plano. Ang tagal ko na dito sa Israel. Pero kung saan-saan lang nila ako dinadala, nililipat-lipat ang tolda na aking tinitirhan. Hindi man lang nila ako matayuan ng isang permanenteng gusali. Kaya sabi mo sa kanya, ituloy niya ito. Hindi nga ako nagrereklamo sabi ng Panginoon. Makinig kayo mabuti. Yung palang word niya na hindi nga ako nagrereklamo Nililipat-lipat lang nila ako. In other words, naghahanap ang Diyos. Alam nyo, kaya nung narinig niya ang puso't isipan at pananalita ni David na magtatayo ng worship center, ang Diyos ay natuwa. Anong sinabi ko? Ang Diyos ay natuwa. Makinig kayo mabuti. Dahil po doon, pinayaman kaagad ng Diyos si David. Nakaipon siya ng 4,000 tons of gold at 60,000 tons of silver. At ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi siya magpapatuloy nito, kundi ang kanyang anak, which is si Solomon. Ibinigay ni David ang kayamanang iyon dahil siya ay magsi-70 years old na sa time na yon. Hindi na niya kayang ituloy yon dahil 20 years in the making ang building. Alam nyo, nung ito po'y ibinigay, natuwa ang maraming tao. Ang Diyos din ay natuwa, lalong pinasagana ng Diyos ang bansang Israel. Anong point nito? Kaya ko sinabi ito sa inyo, kapag ang isang tao po pala ay desire niya lagi na luwalatiin ang Panginoon, ang Diyos ay napakasaya. Kapag ang tao inisip niya lagi na luwalatiin ang Panginoon, ang Diyos ay tuwang-tuwa. That's why in the Old Testament, when the building has been built, inihandog po nila ito sa pamamagitan ni Haring Solomon. Bumaba kaagad ang presensya ng Diyos. 2 Chronicles chapter 7 verse 1 up to the following verses. Bumaba ang presensya ng Panginoon at tinanggap niya ang lahat ng handog ng mga tao. Mga minamahal, gusto ko po malaman ninyo na pag ang Diyos ay natuwa, lahat ng iyahandog mong papuri at pagsamba sa Kanya ay tatanggapin niya. Everybody say hallelujah. Mga minamahal, gusto ko rin malaman ninyo na mula noong si Abraham ay nagtayo ng altar. Pagdating niya sa Kanaan, nagtayo ng altar. Pumunta sa Gilgal, nagtayo ng altar. Then pumunta pa siya sa Hebron, nagtayo ng altar. Kapag ang Diyos pala ay tinatayon mo ng damba ng lugar, ang Diyos ay tuwang-tuwa. That's why today, if our heart's desire is to worship
the Lord, wherever we go, the Lord will be so pleased with us, and He will go with us, and He will 101% bless us. Everybody say worship. That's why every time you come over in this temple to worship the Lord, ang Diyos ay nakaabang. Handa niyang tanggapin ang iyong taos-pusong pagsamba sa Kanya. Lalo tigit kapag ninanasa mo lagi na ang mga tao ay mapatulad sa iyo. Nang ibig kong sabihin, ikaw ay born again, you want all the people around you to be saved, to be born again. Maniwala po kayo, ang Diyos ay hindi papayag na hindi Kanya i-bless. Why? Because it is God's word. It is written in the Word of God, in the book of John chapter 4, verse 36. Once you reap the harvest, God will going to pay you. Bakit He will bless you? Yun ang sinabi niya as we read book of John chapter 4, verse 35 to 38. Basahin po natin itong word na to, John chapter 4, verse 35 to 38. See, Jesus mismo ang nagsabi po nito as we read it. Ang sabi niya ganito, you know the saying, 4 months between planting and harvest. But I say, wake up. Say it again, wake up. Tell to the person next to you, wake up. Wake up and look around. The fields are already ripe for harvest. The harvesters are paid good wages. And the fruit they harvest is people brought to eternal life. Napansin niyo po yung word na yon? Ang mga harvesters ay babayaran ng Panginoon. Mayroon daw pong magandang sweldo, magandang sahod. And the fruit they harvest is people. Ang bunga daw na kanila po, bunga na kanila pong anihin ay mga tao na dadalhin po nila sa buhay na walang hanggan. Wow! Ang tao po pala, pag dinala mo sa Diyos, dinadala mo sila sa buhay na walang hanggan. Kaya mula nung kayo po ay na-invite, na-sharean ng inyong mga kaibigan, ng inyong mga kamag-anak, ang kanila pong nasa puso't isipan ay dalhin kayo sa buhay na walang hanggan. Nung kayo ay tumugon, now you are blessed. You all became born-again Christian and you have now the eternal life as God declared. You have eternal life. That's why what joy awaits both the planter and the harvesters. You know the saying, one plants and another harvest. And it is true. I sent you to harvest where you didn't plant. Others had already done the work. And now, say now. There again, now, you will get to gather the harvest. Ano man ang laki ng gusali building na itatayo po natin, yun ay lagi niyang pupunuin. Ulitin ko, ano man laki ng gusali building na ating pong itatayo, yun ay kanyang pupunuin. Everybody say, planter, harvester. Ang word po dito, mayroon daw pong mga naitanim na, pero
iba daw ang mag-aani. Ang bibigyan ko ng diin ngayon sa ating lahat na narito, tayong lahat ay harvester. Say, I am an harvester. Bilang harvester, yun daw po ay may sweldo. Marami yatang pasasahuri ng Rev Ito dito. That's not what I'm talking about. Listen. Ang sabi ng Lord, pray for the Lord of harvest. In the book of Matthew, chapter 9, verse 35 to 36, up to 38 actually. Siya po ang pinaka-great teacher natin at tinuruan po niya ang mga disciples ng soul winning. And by way of example, He teaches us the need for compassion. Say compassion. Hindi kailanman mag-aanyaya ang isang tao na dalhin ang taong yun kay Kristo kung wala siyang compassion. Kung wala kang habag sa tao at hindi ka nahabag sa tao, hindi mo sila dadalhin sa Diyos. Maniwala po kayo. Maraming tao nagyayaya ng kanilang kaibigan, pumunta sa isang lugar, sa kasiyahan, sa outing, at iba pang bagay, ibang mga activities. Pero when it comes to the church, ang isang taong in love kay Lord, wala siyang iniisip, kundi kahabagan ang napakaraming tao sa kanyang paligid. At ang ninanasa po nilang lahat, una sa inyo po lingkod, kay Rev Ito at lahat ng mga pastors, ang ninanasa po namin, lahat ng tao'y madala namin sa paanan ng ating Diyos. Why? It is because we have the compassionate heart of God. Every day, pinagpipray namin na ang Diyos ay magdadala at magliligtas ng maraming tao at magdadala ng maraming tao sa kanyang kaharian. Ngunit itong klase ng panalangin, ito po ang siyang maging laman ng puso't isipan ng isang taong na born again. Sino po dito ang mayroon ng Kristo sa kanyang puso? Kung mayroon ka ng Kristo sa puso, meaning to say, na born again ka. Tama? Nung na-born again kayo, nalaman mo ang kaligtasan, alam mo nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit. Hindi ka papayag na hindi rin ma-born again ang iyong kapatid, magulang, mga mahal sa buhay, mga kaibigan. That's why Jesus Christ moved with compassion. As we read this, Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Gusto ko lang po na basahin itong mabuti sapagkat gusto ko lang na details. Chapter 9. Read with me if you have your Bible with you. Jesus traveled throughout all the towns and villages of that area, teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. Say it again, good news. And he healed every kind of disease and illness. When he saw the crowds, he had compassion on them. Say it again, compassion. Because they were confused and helpless, like sheep without shepherd. He said to his disciples, the harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Sinong in charge sa harvest? Si Lord. Ask Him to
to send more workers into His fields. Kung si Lord ang in charge sa harvest, at ang sabi niya, pray na magpadala ang Diyos ng mga workers, meaning to say, ang mga workers ay ibibless niya. But you can never be a real workers of Christ kung wala kang compassion. You know why? Sapagkat that compassionate heart that yours, ito'y mararamdaman ng mga taong shesheran mo. Mga kapatid, kaya kayo na born again, may mga kaibigan kayo nagkaroon ng compassion sa inyo. Pasalamatan ninyo ang tao na nagdala sa iyo sa ating Panginoong Hesukristo. Ito yung nakita ko ngayon. Mula nung ako'y na born again, nakilala ko ang Panginoong Hesus dahil po nagkaroon ng compassion ang aking pong office mate. Ako'y na born again sa pong company. Nung na-share sa akin ng Word of God, grabe, naranasan ko kung paano instantly baguhin ng Diyos. Mula sa pagiging drug user, mula sa pagiging pusher, mula sa pagiging manginginom at naninigarilyo at magsugarol. Alam nyo, mula noon, sabi ko, Diyos lang pala ang pwedeng magbago sa buhay ng tao. Maski sinong malakas at makapangyarihan sa gobyerno, hindi nila kayang baguhin ang buhay ng tao. Oo, magkaroon man dyan ng mga rehabilitation para at ikulong at pilitin hubugin sa pamamagitan ng kanilang talino at kamay at pangangaral. It won't work. Maliban na lamang ang Diyos ang siyang hayaan kumilos sa buhay ng tao. Ang tao na yon ay mababago. Pero sasabihin ko muli, hindi ka pwedeng mangaral kung wala kang compassion. Hindi rin po pwede na isang tao ay magsasabing kailangan mong tanggapin si Lord kung hindi siya born again. Si Lord ang pinatatanggap natin sa tao dahil kapag ang tao ay tumanggap na sa Diyos, ang Diyos papasok sa kanilang buhay, magsisimulang baguhin ang kanilang pagkatao. That's why mapalad yaong mga compassionate. Kapag ang tao po ay full of compassion, hindi ang papayag na walang nadadalang kaluluwa sa ating pong Panginoon. Dahil alam niya, kapag may nadala siyang kaluluwa sa ating pong Panginoon Kristo, God will going to bless him. Ano ngayon na nangyari? Nung ako po'y na born again, ang mga tao, sinyiran ko, mga kapitbahay ko, ang mga kaibigan ko, maraming born again, mga military, dahil doon una ako nag-share sa Villamor Air Base. Sinimulan ko ang mga bata, 12 years old, 15 years old. Noon nabago ang kanilang ugali, na-shock ang mga magulang, ang mga ina. Sabi nila, sinong nagturo sa iyo ng ganyan? Bakit ang bait-bait mo ngayon? Si Brother Art. Pumating sila ng Bible study, pati yung ina na bago din ang kanya pong buhay. Nagtaka rin ang kanya pong mister na sundalo. Sumama din sa Bible study. Mga minamahal, ang Diyos lang at ang kanyang salita ang pwede lang talaga magbago sa buhay ng tao. Mga minamahal, sa inyong lahat na JA1 family, kung sa taong ito, tig-isa lang ang inyong dadalhin kay Lord, I tell you, next year, hindi na po magkakasya muli ang ating pong building para sa JA1 Rosario. Pero huwag kayong magtataka. Marami pong oras, hindi pa natin nararanasan ang 2, 3, 4 na service. Tandaan po ninyo, ang pinakamahalaga ngayon, kung meron tayong compassionate heart, we will go and preach the good news of the Lord. And don't worry, God will going to bless you. Sabi ng Biblia, babayaran ka ng Diyos. Parang dating huwag niyo sisingilin ang Rebito. Dahil siya po rin ay empleyado ng Lord. Amen? Si Lord ang magbibless sa iyo.
At ang blessing ni Lord sa taong naglilingkod sa Kanya, limitless. Ay nako, hindi ako naintindihan. Kapag naglingkod ka sa Diyos na buhay, I'll tell you, you will be surprised. God will going to bless you tremendously, materially, financially, physically. God will going to bless you. Why? It is because you are His employees. Empleyado ka ng Panginoon. Oo, gaya niyang pagpalain ang iyong hanap buhay habang ikay naglilingkod. Kaya niyang pagpalain ang iyong negosyo habang ikay naglilingkod. Kaya niyang pagpalain lahat na mahawakan ng kamay mo habang ikay naglilingkod. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Bible sa book of Mark chapter 8 verse 36, anong mapapala na isang tao, makamtan man niya ang buong kayamanan ng sanlibutan kung ang kanyang kaisa-isang kaluluwa ay mapapahamak. Napansin niyo po yung word doon? Makamtan mo man daw ang kayamanan ng buong mundo kung ang kaisa-isang kaluluwa mo naman ay mapapahamak sa impyerno, useless. Meaning to say, hindi kayang bayaran ng kayamanan ng mundo, trilyon man, trilyon, quintillion man yan, whatever it is, it's not enough. It's not enough to save your soul. Kaya nga, ang ibig kong sabihin, ang pinantubos ng Diyos po sa atin, mga kasalanan para maligtas, ang kaisa-isang kayamanan ng Diyos na buhay, ang kanyang anak na si Jesucristo, pinadala niya para sa iyo at para sa akin, para ikaw ay maligtas. Sobra. That's why God sent His one and only begotten Son. Ulitin niyo muli, one and only. Lakasay. One and only begotten. Begotten ho eh. Hindi pipitsugin ang pinadala ng Diyos sa iyo. Begotten Son. Oh, hallelujah. Ano yung begotten Son niya? Dugo ng kanyang anak ang kanyang pinantubos sa iyo. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, hindi ka tinubos ng ginto at pilak, kundi ang pinantubos niya sa iyo, ang sariwang dugo ng kanyang anak na si Jesucristo. Sabi mo sa iyong katabi, super bigatin ka. Itong matindi, binigay ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak, pinakabinhi. Para ano? Umani siya ng maraming anak. At ikaw, ang bunga ng kamatayan ng kanyang anak na si Jesucristo. Pasalamatan mo ang Diyos dahil ikaw ang naging bunga at ikaw ang naging kapalit ng pagbibigay niya sa kanyang anak para sa iyo. Are you thankful for that? Again, kaya mula nung tayo po'y na-born again, nabago ang buhay natin. Kaya tanong mo yung katabi, nagbago na ba? May pagbabago na ba? Meron na, Bishop. Alam nyo, makinig kayo mabuti. Pwedeng hindi overnight, pero ang taong may takot sa Diyos na buhay, laging laman ng kanyang puso at kaisipan, maparangalan ang Diyos sa kanyang buhay. That's why, ito ang word niya sa book of James chapter 1 verse 21. Tanggalin na raw po natin ang mga maruruming buhay. At buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na siyang magliligtas lamang ng iyong kaluluwa. Grabe. Kaya huwag niyong babaliwalain ang words of God. Kaya pala ang words niya, go and preach the good news. Hindi lang good news na ito, ang siyang magbabago sa buhay ng tao na tatanggap nito. Ganon, Bishop Art. Ilagay mo yung verse na Hebrews chapter 4 verse 12. Ang salita daw ng Diyos ay napaka-makapangyarihan. Are you listening to me?
Ang words of God is powerful, quick and powerful, sharper than the two-edged sword. Tumatagos ito sa kaibuturan ng puso, maging sa pinaghihiwalay ng espiritu at ng kaluluwa, at nakatataho ng iniisip ng tao. Kaya habang tayo po'y nagpipreach ng Word of God, maski saan man yan, ito po pala ang tawag po dito ay sowing. Tanim ka ng tanim, ng tanim, ng tanim, ng tanim. At yan ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Because the seed that you sow is powerful. Sino po dito ang mayroon na pong magandang testimony mula nung na born again siya? Raise your hand. Yes. Bakit ka nagkaroon ng magandang testimony? The Lord's words change your heart. Na-penetrate ang puso mo, mga kapatid. Na-penetrate ang puso nyo. Dahil ang words of God ay binhi na habang ito'y tumutubo, ito'y nagkakaroon ng bunga. At anong bunga nito? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, pagpipigil sa sarili. That is the seed. That's the reason why, ang sabi ng Lord kay Joshua, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night. Say it again. Isa pa. Kapag day and night, so that you will be prosperous and successful. The main secret of abundance life and victorious life is in the words of God. As you meditate it, habang binubuli mo ito araw at gabi, you will be prosperous and successful. Balik tayo muli sa harvest. Yan ang reason kung bakit when Jesus Christ moved with compassion, bawat tao na lalapit at tatanggap ng salita ng Diyos, pinagagaling niya silang lahat. That's why sa JA1 Church, very compassionate kaming mga pastors to minister those who are sick, to minister people, because that's the only way we could prove to them that the God whom we are serving is alive. Come on, give glory to the living God. Now, sino ditong gusto maging part ng great harvest? Ulitin ko muli, sinong gusto maging part ng great harvest? Ito yun. Si Christ mismo ang naging good example. Paano siya gumawa? Nandoon siya sa Jacob's well. Saan yun? Doon po sa Samaria. Pag upo niya doon, nakita niya ang Samaritan woman. At ang Samaritan woman, na-share niya na siya ang Messiah. Na-share ni Jesus Christ sa Samaritan woman na siya ang Messiah. Dahil sinabi ni Jesus Christ kung ano ang buhay ng babae. Sabi niya, you must be a prophet. You must be the Messiah. Then Jesus Christ said to her, I am the Messiah. Pagkasabi noon, si Samaritan woman, tumakbo kaagad papuntang village, ibinalita kaagad ang mabuting balita. Pagkatapos noon, ang mga disciples, sila na ang nag-harvest. Jesus Christ sowed the seed to the woman. The woman shared the seed, the good news to the people. And the rest is history. Ang daming sumampalataya kay Jesus Christ at ang nag-harvest, walang iba kundi ang mga disciples. Ang pinupoint ko po dito, maghasik ka ng maghasik. Ulit. Hindi hasik ng lagim ha?
Maghasik ka lagi ng words of God, tanim ng tanim. At darating yung time, mag-harvest ka. Sabi ko, mag-harvest ka. Ang ha-harvestin mo, mga kaluluwa, ay paano kung hindi ko nabalikan? Makinig! Maski na hindi mo mabalikan yan, mamumo ngayon at darating yung time, may mag-harvest na iba. Walang problema. Ang mahalaga, naghasik ka, nag-sow ka, at may mag-harvest. Pero, ugalin mo lagi, sowing and harvesting. Magtanim at mag-ani. Magtanim ay di biro. Maghapon na kayo ko. Hindi naman nakatayo. Hindi rin naman nakupo. Pero teka, ang tao na nagtatanim at nag-harvest, nakita ko, both masaya. Pero mas nakakaiyak ang pagtatanim. Bakit? Nasubukan ko po yan. Sumasama ako sa aking pong mother at ang aking pong father. Kami po yung nangungupahan. Ibig sabihin, nangungupahan po kami para lamang po magtanim ng ano bang tawag doon? Uhay. Ang uhay ay bunga na. Magtanim. Alam nyo, after 3 to 4 months, saka naman mag-aani. Nakikisama din po ako sa paggapas. Alam nyo, mas masaya ang naggapas kaysa pagtatanim. Pero, umiyak man ang mga nagtatanim, may pag-asa po sila na meron silang aanihin. Please, huwag kayong mapagod. Dahil ang salita ng Diyos na inyo pong itinatanim, hindi ito kailanmang mamamatay. Because the Word of God is eternal. It will surely bear fruit. Tiyak yan ay mamumunga. Say, mamumunga. Mangyayari ito't mangyayari. That's the reason why bawat tao na naboborn again po ngayon, nagpapatotoo po sila. Yes, nagpapatotoo po sila at sinasabi nila, yung tao na nasirang ko ng Word of God na bago ang buhay. At sinasabi din po nila, mula nung nakilala ko si Lord, walang ibang akong iniisip, kundi ang laging nangunguna ay ang pasalamatan, ang Diyos na nagbago ng buhay ko at nagnakong mayroon akong buhay na walang hanggan. Winning souls involves both sowing and reaping. Ang pag-aakay ng kaluluwa ay kaagipat ang pagtatanim at pag-aani. Ano ang process? Alam natin ang agriculture way. At alam din natin ngayon ang soul winning way. Mapagod man, pero huwag kayong magtaka. Ang Diyos ay masaya na nanunood sa iyo upang ibigay niya ang anumang karapatang gantimpala sa iyo dahil ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Bago ako matapos, makinig kayo mabuti. Dumating po ako sa Batangas way back 1985. April po yon. Ang una ko pong nilapagan, parang helicopter nilapagan O binabaan na lang. Bumaba po ako sa lugar po ng San Jose. Ako po ay nakabalat. Akala ko malapit lang ang aming pupupuntahang Bible study from Manila to San Jose. Grabe. Naglakad po kami mula doon sa bayan papuntang Bigain. Alam mo ba yung Bukal? Bigain. Ang layo ho yun. Naglalakad po kami. Tapos, biglang sabi nung kasama ko, sabi niya, Brother Art, takbo tayo. Tumakbo kami sa gitna ng kagubatan. Bakit tayo pumunta dito? May dadaan jeep.
Kaya pala kayo pumunta sa gitna ng kagubatan, dadaan ng jeep, sobra pong alikabok. Alam nyo, first time ko po yun na nakarating po doon sa bigain, bugbog ang sakong. Sabi ko, okay lang. Pero sabi ng loob-loob ko, ang hirap naman. Ang layo naman ito. Pagkatapos namin ng bigain, pumunta naman kami dito po sa Batangas, doon po sa Balagtas, naglakad din po kami papuntang Balete. Bulihan, Balete. Lakad din ho. At nung paulit-ulit na po yung ginagawa ko, pagdating ko po doon sa bahay isang hapon, ako lumuhod. Ang sabi ko, Panginoon, kailan pa po kayo darating? Sabi ko, Diyos ko, Panginoon, kailan pa po kayo darating? Napakalinaw yung word ni Lord sa akin habang ako'y nakaluhod. Bakit? Dahil ba sa ligtas ka na? Paano ang iba? Alam niyo, nung narinig ko po yun, dahil ba sa ligtas ka na? Paano ang iba? Biglang binagwi ko po yung, Diyos ko po, sorry po Panginoon, huwag po muna kayong darating, gamitin niyo pa po ako. Alam niyo, guys, yung mismong compassion to reach out more soul ay lalong nabuo sa puso ko, Lord, gamitin mo ako habang ako'y nabubuhay. Praise God. Now, the Lord showed me na kapag inihasik mo ang salita ng Diyos, ito'y may kapangyarihan na magbago talaga sa buhay ng tao. Grabe, kaya humanda po kayo. Alam ko marami pong tinatawag dito ng Diyos. Sino kaya yon? Naku po, wala man lang nag-response. Ulitin ko yun, baka hindi ako narinig. Alam ko maraming tinatawag ng Diyos po dito. Tama ba yung Tagalog ko? Alam ko marami ang tinatawag ng Diyos dito. Alam ko, lalaki at babae yun, mayroon nabubuong compassion sa kanilang puso. At maniwala po kayo, wala akong nakita sa Biblia na naglingkod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Grabe na to. Maniwala kayo. Like you will preach the words of the Lord. You will be sent out sa isang lugar na kung saan ikagagalak mo at sasabihin mo, Lord, salamat sapat tinawag mo ako, maglilingkod ako sa iyo. You will not only praise and worship the Lord, but you will preach the words of God. Walang naglingkod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Maniwala kayo. Bakit? Si Lord ang employer po natin. God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Nakalagay na po sa Biblia, maraming taong nag-iipon ng marami pero hindi po lumabis. Ngunit marami naman po nag-ipon ng sapat lang, hindi rin po kinulang. Hindi pwedeng pagkulangin ng Diyos ang taong naglilingkod sa Kanya. Ang worries ng iba, paano ang profession ko? Ako po'y ganito. Ito ang pinag-aralan ko. Bakit? May ililigtas ka ba ng profession mo? Bakit? Ang profession mo bang yan ang makapagbabago sa buhay ng maraming tao? Bakit? Ang profession mo bang yan ang siyang magdadala sa buhay na walang hanggan? No! Ano man ang pinag-aralan mo, yan ay mawawala. Maiiwan mo sa lupa. In fact, maraming mga tao nung namatay, ang pinayaman ay libingan. Bakit? Dahil nung sila po'y namatay, ang kanila pong mga talento at kakayahan kasamang nailibing. Na huwag kang papayag na mailibing ang iyong pananampalataya na hindi narinig ng iba. Say hallelujah! Sabi mo sa kaliwat kanan mo, huwag kang papayag
na malibing ka, na wala kang naging kabuluhan sa mundo. Ang tunay na disciples ni Christ, maglilingkod siya habang siya ay nabubuhay. Philippians chapter 1 verse 21 says, "For me to live in Christ and to die is gain." Para sa akin, ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay pakinabang. Rev Eric, as a politician, una na born again ka, pangalawa naging reverendo, naging pastor ka, ngayon reverendo ka. Dadalhin mo ang iyong pangalan maging sa ikaw ay mailagay sa anumang posisyon sa politika. Dadalhin mo ang salita ng Diyos, you will always preach to the people. Why? Be a role model politician in your arena. That's why ang buhay na makabuluhan naglilingkod sa Diyos na buhay. Nagkaintindihan po tayo? Now, we need to harvest. We need to harvest where others have sown. Pwede tayong umani sa itinanim ng iba. At pwede rin anihin ng iba ang ating pong mga itinanim. So anumang bagay yon, ang word ni Lord, pinadala ka. Jesus sent His disciples to reap where others had labored. That's why matuwa ka pa rin dahil may nag-alaga sa iyong pinagpaguran. Pero para sa akin, sa mga J1 people, you will always be benefited on what you have sown. Dahil si Lord ay hindi papayag na hindi niya pagpalain ang naglilingkod sa Kanya. One time, tinatanong ko ang Lord, Lord, since na ako'y pinili mo, ano po ang mga dapat kong gawin? Alam nyo, binigyan ng Diyos sa puso ko yung compassion. Mula noon, sa aking pong pagngangaral, bugbog ang sakong, minsan sasabit ka pa sa jeep, uupo ka pa sa ibabaw ng bubong ng jeep. Uupo ka doon pag wala nang masakyan sa loob, maupo sa loob, uupo ka doon sa may, ano ba yan? Tapaludo. Tapaludo ba ang tawag doon? Yung harap na, tapaludo, ayun. Tapaludo. Yung sa harap ng jeep. O yan. Maplar na eh. Alam nyo, yun ang karanasan. Pero, okay lang. Masaya po ako. Grabe. Yung pala, ang JA1 ay ganito ang magiging bunga. Next year, ang utos ko at sinabi ko kay Rabito, it will be doubled again. We will have 500 churches in 2 years' time. Hanggang sa buong Pilipinas, malagyan ng JA1 churches ang lahat ng bayan. Why? Ang sabi ng Lord, I will make you a blessing to the nations of the world. Kaya humanda na po kayo, kasama kayo doon. Sama-sama tayo. Kaliwat kanan sabi mo, sama-sama tayo. Mag-harvest tayo. Mag-preach tayo. Huwag yung sasabihin, sila nag-aaral kami hindi. No!
Sino po ditong may bibig? Raise your hand. Hindi nagtaas ang iba, walang bibig. Lahat ng may bibig, raise your hands. Baba, lahat ng may tinig, raise your hands. Now, hanggat nagsasalita ka, kaya mong mag-preach at maghayag ng mabuting balita. And we will surely reap the great harvest. So guys, today, magdideklara ako na ikaw na pinili ng Diyos ay gagamitin ka ng Panginoon in a mighty way with signs and wonders and miracles. Kagagaling lang po namin ng London. After the anniversary, may lumapit po sa akin. Sabi niya, Bishop Art, tingnan niyo po, pag-pray niyo po ako. Kasi dito po sa akin dibdib, ito po breast ko po, ay nagpabiopsy po ako noong nakaraang araw. Dahil ang laki po. Takang-taka nga po ako eh. Para yata ako nagmana sa mother ko. Sabi niya, sige, pagpipray kita. Sabi ko, hawakan mo. So, inawakan niya ganun. Then, dinaanan ko ng aking anino. Ang sabi ko, by the laser beam power of the living God, tinutunaw ko ang lahat ng bukol sa iyong breast. In Jesus' name. I declare you are healed in Jesus' name. Sabi ko sa kanya, tanggapin mo ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay gamot. Ang sabi ng Biblia, the Word of God is medicine. Proverbs chapter 4, verse 20 to 22. Medicina. Pagkatapos ng prayer, nagpasalamat na siya. Kinaumagahan, nagulat. Ang bukol niyang 6 centimeter sa kanyang pagkapa, biglang nawala. Pumunta sa doktor at nagpa-check up. Nagulat ang doktor. Bakit nawala? Bakit nawala? Dapat, kung mawawala man yan, dahan-dahan. Ang lakas ng loob ng doktor magsabing dahan-dahan. Wala namang binigay na gamot kaya. Kaya nga binayopsi muna bago magbigay ng gamot. Purihin ang Diyos. Instantly, dineclare siya ng doktor, you are free. Ano ngayon ang effect? Nagte-testify ngayon that the God of JA1 Church is alive. Kagagaling lang namin ng Japan. Nag-tour lang po ang buong pamilya dahil kumpleto po kami. Ang aking 3 anak, 3 manugang at 7 apo. Alam nyo, mamamasyal lang. Biglang mayroon po nakipag-meet sa amin. Dahil may nagsabing, nandiyan ang bishop. Hanapin mo kaagad. Nagkakapiho kami, bigla po dumating. Sabi ko, sino po kayo? Ako po inanunod po sa inyo pong FB Live. Sinabi po ni Pastor Emil na nandito daw po kayo. Wag na hindi rin po ako magpapakita sa inyo para magpapre. Sige, tuwan-tuwa po siya. Saan ka ba? Taga saan ka dito? 3 oras po ako na nagbiyahe ng bus at train para lang magpakita po sa inyo. Alam niyo, nakita ko po yung kanya pong heart, yung kanya pong faith. Dahil born again po siya through online. Alam niyo, nung pinag-pray ko na, 2 po ang karga. Karga niya ang kanyang asawa at ang kanyang lolo na namatay na. To cut the story short, yung kanyang bigat na nararamdaman after ng deliverance, bigla hong nawala. Sobrang saya niya. Ang sabi niya, salamat po Bishop Art. Kaya pala hindi ako magpakita sa inyo dahil ito po ang araw ng aking kalayaan.
Itaas ang kamay. Ang kamay na yan, dinideklara ko, hindi pa nagtataas yung iba. Ang kamay na yan ay dinideklara ko, anointed hands. In Jesus' name. Dinideklara ko din, ang kamay na yan ay magiging pagpapala sa mga tao na inyong papapatungan. In Jesus' name. At sabay tumayo din po kayo. Hawakan ninyo yung bibig. Huwag niyo ipapasok sa bunganga. Hawak lang. Dinideklara ko din, ang bibig na yan ay magtatanim ng salita ng Diyos. Mag-aasik ng salita ng Diyos. Hallelujah! At magsasalita ng salita ng Diyos, sasabihin ng mga pangako ng Diyos at sa bawat taong makikinig. Ito ay matataniman, magbabago ang kanilang mga buhay, magkakaroon ng kagalingan, gaganda ang kanilang buhay, sasagan ang kanilang buhay, at gagaling ang may sakit na dideklarahan ninyo in Jesus' name. At sabihin natin ngayon sa Kanya, taas ang kamay, Lord, ibigin ka ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Open your mouth, say it. Ibigin ka, O Diyos, Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Wala ikang ibang Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Ipatong ang kamay sa dibdib. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Buong puso
Ang sabi ng Panginoon, ibigin mo siya ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang mga taong nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos ay tumugon sa kanyang utos na ikaw ay mahalin. Ang pagmamahal na ginawa ng mga tao sa iyo, kaya ka na born again, gawin mo din sa iba. Again, hindi kailanman mawawalan ng kabuluhan ang gagawin mong paglilingkod sa Kanya. God gave you the promise. Hindi kita iiwanan ni pababayaan man. God gave you the promise. As you obey, I will show you the way. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life, I am the bread of life, I am the living water, I am the living word, I am the Messiah, I am the resurrection, I am the Alpha and the Omega, I am the vine. Lahat inangkin ni Lord at siya na umangkin na lahat ng bagay ang siyang mag-guide sa iyo, ang siyang mapapatnubay sa iyo, ang siyang pagbibigay sa iyo ng tagumpay. He is our great I am. Huwag kang kailanman tatalikod o mag-aalilangan sa Kanya. In Him we live and move and have our being. Siya lang ang number one mong mamahalin. For the last time, sing this song. Then I will pray for you. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. For the last time. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Paglingkuran at papurihan ka. Paglingkuran at papurihan ka. Taas ang kamay na lahat na nagmamahal kayo. Sabihin natin lahat, Lord Jesus, I love you. Susunod po ako sa iyo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo sa akin. Iniligtas mo po ako. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Natigis ang iyong dugo upang ako'y tubusin
sa lahat ng kasalanan ko. Lord, patawad sa lahat kong pagkukulang, kasalanang naisip, sinalita't ginawa mula sa pagkabata hanggang kasalukuyan. Lord Jesus, maghari ka sa puso ko. Tinatanggap ko na ako'y pinatawad mo. Tinatanggap kita na ikaw ang Diyos ko, tagapagligtas ko. Lord, here I am. Use me for your glory alone. In the name of Jesus. Thank you so much. In Jesus' name. Ako na lang mananalangin, ikaw na diniklarahan na ang kamay mo'y magiging blessing sa marami, hindi lamang pagpapatong ng kamay sa may sakit at gagaling, kundi ang kamay mo ay magiging pagpapala sa marami sa pagkakawang gawa, because you are declared today super blessed. Ganon din naman, ang bibig mo ay hindi magmumura, hindi magsasalita ng pangit sa kapwa, kundi magpapahayag lang ng mabuting balita, at sa pamamagitan mo, tataas ang pananampalataya ng marami. Dinideklara ko din, maligtas ang iyong mga mahal sa buhay. Maborn again pati mga kaibigan mo, maborn again pati na mga kapitbahay mo, maborn again pati mga classmates mo. Now, the JA1 Rosario will always flourish, and it will accomplish the great task to be a blessing to many. Repito, Red Melons, I am declaring that the power of the Lord will always. Rev Eric, would you please come? You are a leader. You are super blessed. I am now giving you this word. The Lord will always overshadow you and protect you. The Lord will always shine His face upon you, and He will give you peace. The Lord will bring you into a deepest places where you will say, the light is here. And even you will place your hands to those people who are in bondage. They will experience great and tremendous freedom. You will always speak forth the word, and you will always declare the amazing power of God. Yes, the Lord will always be with you and protect you in the name of Jesus. Shikarararababakanda. Remain strong and healthy. Remain super blessed with your family and grandchildren in Jesus' mighty name. And always be a light to the nation. Be blessed and superly blessed in Jesus' name. And Eric, the Lord will always guide you and give you the wisdom to be a strong man in every places you will go, with your wife and even to other people. Be a blessed man to our nation. In Jesus' name. Hallelujah! People of God, J1 Rosario, you are super blessed. In Jesus' name. Amen. And amen. And amen. Happy anniversary to J1 family. Mula sa inyo pong Mami Lynn at sa aking pong tatlong anak, manugang at mga apo. Happy anniversary sa inyong lahat. God richly bless you.